Scott. Hello, hello Kuya Scott and Christy. Hello po, Pinoy po. Hello, ano po pangalan nyo? Junie. Ang galing, ang dami mga Pilipino, natutuwa ako. Ang saya-saya makakita ng mga Pilipino nagtatrabaho dito. Mabuhay ang mga Pilipino, mabuhay kayong lahat. Halo-halong mga religion, merong Buddhism, merong Hinduism, etong mismong specific na area na to, and then ito yung sa baba niya. Wala yung kumakaway oh. And may boat pa sa taas. Lawak. Hi guys! Good morning and welcome back to my channel. So today is our official first day here in Thailand. So ngayon guys is pupuntahan natin yung ilang mga sikat na lugar dito sa Pattaya. Ang una natin pupuntahan guys is ang Sanctuary of Truth, which is ang world's largest wooden temple dito sa Thailand. Pangalawa is pupuntahan natin ang isa sa pinakamalaking 7-Eleven sa buong mundo. And pangatlo is pupuntahan natin yung Nong Noch Garden, which is ang napakalaking garden dito sa Pattaya. So ano pang hinihintay natin? Samahan nyo ako sa trip na to. Let's go! So yun guys, paalis na tayo dito sa ating hostel and nag-motorbike lang tayo. Ayan, so andito na yung ano natin, yung grab bike natin. Nag-motor lang tayo papuntang Sanctuary of Truth kasi nga malapit lang dito. So I decided na mag-motor na lang, 'di ba? Kasi dito walang helmet eh. So ayan, I think eto na ata siya. So let's go. So Sawadee Sanctuary of Truth, right? Going there? Okay. Okay guys, andito na tayo sa unang destination, which is ang Sanctuary of Truth. And eto siya guys, nandito na tayo ngayon sa may entrance or sa bilihan ng ticket. Papakita ko lang sa inyo na mabilis yung admission prices and kung anong oras siya nagbubukas. So sa day tour guys is everyday 8 a.m. to 5 p.m. And sa adult, ayan makikita nyo 500 baht, sa child 250. Ala, may night tour din pala, hindi ko alam to ha. So sa night tour, everyday after 5 p.m. and then adult, mas mahal. So mas mahal siya, 700 baht, sa child 350. So parang difference din ng 200 baht. So ayun guys, since nag-book na tayo sa Klook ahead of time ng ating ticket dito sa Sanctuary of Truth, hindi na natin kailangan bumili ng ticket dyan. So basically, kailangan na lang natin ipakita yung in-avail nating voucher sa Klook and then that's it. Iko-convert yun sa physical ticket para makapasok tayo dito sa Sanctuary of Truth. Medyo maaga pa tayo palang nakapunta dito, wala pang masyadong tao, pero mamaya napakarami na ng tao dito. And time check pala guys, it's currently 8 a.m. sakto in the morning, kaya sobrang aga talaga natin. So tara guys, i-claim na natin yung ticket na binook natin sa Klook, ipapalit na natin into physical ticket. Let's go. I have a Klook. Here, there, okay, thank you. So dito pala yung mga wala pang nabook na online, and then dito tayo pupunta since meron na tayong online booking. O diba, meron na tayong code. Let's go. Sawadee Krap. Oh, I have a booking already. Philippines. Yeah. Bomba na. Saan ka sa Pinas, sir? Oh, hello po kuya. Marikina, Manila. Yes, Marikina. Kayo po? Cavite. Cavite. Tagal na po kayo nag-work dito? Taon na po. Wow. And you po? Manila. Where in Manila po? San Juan. Oh, malapit na. Lager ka, sir. Lager ka, sir. Yes. So, actually, second time ko na pero hindi ko pa kasi siya na-vlog last time. So, hello po. Hello kayo. Ano pong pangalan nyo? Scott po. Scott. Hello. Hello, Kuya Scott. And Christine. Hello, Ate Christine. So, mga OFW. Will, pero sa YouTube, Will Sundago, parang ganon. So, yun yung YouTube channel ko. Yung content ko talaga is traveling from time to time. Opo. So, lagi akong gumagala kahit saan. Kasi, wala, nakaka-board sa Pilipinas eh. Tsaka mahal kasi mag-travel sa Pilipinas. Mura pa sa... Mas mura. Oo, yung mga kunyari, Palawan. I mean, sa Pilipinas, Palawan. Siya, ang mahal. Akala mo para ka nag-Japan. Ganon. So, ayun po. Ay, ano ba kayo? Nagtutour? Ay, thank you so much po, Kapong Kap. Okay guys, so nakapalit na tayo ng ating physical ticket dito sa Sanctuary of Truth. And ayun pala guys, gusto ko lang pala i-mention na parang meron ditong tour guide. Pero depende naman sa inyo kung gusto niyo sumama or hindi. Pero ako, last time na pumunta ako, hindi ako sumama eh. Hindi ako nakinig. Pero yeah, mas magandang sumama kayo sa tour, makinig kayo para malaman niyo yung history. Okay? And eto, wala may mga mga anong tawag dyan? Kambing goat. Greatest of all time.
So ayun, shoutout pala kay Kuya Scott and kay Ate Christine, yung mga magigitin nating OFW dito sa Thailand. Ang dami pala mga Pilipino dito, no? Kasi ang akala ko kapag usapang Thailand, parang mga automatic mga teacher, mga ganyan. Pero 'di ba, nakaka-proud na meron kang makakasalamuhang mga Pilipino nagtatrabaho dito. So nakakatuwa lang. Alam mo yun na parang you feel at home dahil sa ganyan, dahil ang dami mo mga namimit ng mga Filipino, 'di ba? Last time na nagpunta tayo sa Lao, maraming Pilipino. Dito naman sa Thailand, sa may Pattaya, maraming Pilipino. So, ayun guys, saludo ko sa lahat ng mga OFW. Nakaka-proud kayo, ipagpatuloy nyo lang yan. Okay? So, on the way na tayo dito guys, dito sa may Sanctuary of Truth. And wala pa ata yung tour natin kasi konti pa lang tayo. At saka actually ako pa lang ata. Pero yung mga naunang foreigner, so siguro yun yung kasabay ko. Pero ayan, on the way na tayo guys. Andito na tayo ulit ngayon sa Sanctuary of Truth. And this will be our second time na pumunta dito sa Sanctuary of Truth. So ngayon guys, ipapakita ko sa inyo ano nga ba ang meron dito, kung gaano siya kaganda, ano yung history niya, ano yung kwento sa likod nitong museum na to. Okay? So bali guys, ito yung sinasabi ko sa inyo na merong tour sa loob. Ayan. So kung makikita nyo, may Korean, 850, Chinese, hindi ko alam kung Thai. Ayan, English 910 tayo. So yan, 910. Tapos ayan, ito yung mga by schedule ng mga nationalities. So again, nasa sa inyo naman yan kung gusto nyong sumama sa tour. Yun lang naman yung akin. Kasi last time talaga hindi ako sumama sa tour. May sarili akong mundo guys. So ayan guys, andito na tayo ngayon, the Sanctuary of Truth. Wow, nakaka-amaze pa rin. Ang ganda. Look at that. Wow. Ang ganda pa rin, nakaka-amaze pa rin tignan. Ang ganda talaga. It's a made carved of wood, handmade carved of wood. Etong Sanctuary of Truth guys. And imagine ilang years na nilang binibuild to until now, hindi pa rin siya gawa. Grabe, ang ganda talaga. So ang gagawin dyan is bababa tayo dito sa dyan sa may ilalim na yan, papunta dun sa may Sanctuary of Truth. And I guess di pa tayo pwedeng bumaba kasi may tour pa, hinihintay yung tour. So pang 9:10 tayo. So it's currently 8:31 AM. So 30 minutes pa tayo maghihintay dito. Anyway, itutur ko lang muna kayo dito kung ano yung mga pwede nyo makita dito sa may taas bago kayo bumaba sa may Sanctuary of Truth. Okay, so dito sa may taas guys, meron ditong toilet, pwede kayo mag-CR dito sa area na to. Yan, diretsuhin nyo lang yan. Meron ditong mga shake, yan, mga pagkain din, mga snacks, pwede kayong bumili dito. And then dito naman sa left side, meron ditong mga souvenir. Kung makikita nyo, pwede kayong bumili dyan ng mga keychain. Ay eto, may mga activities din like horse riding, Thai costume, horse carriage, speed, may speedboat pala. Tapos rowing boat. Ayan. So ayan yung mga activities na pwede nyong i-avail pag pumunta kayo dito sa may Sanctuary of Truth. But yeah, again, since maaga pa, hinihintay pa natin yung tour guide natin kasi around 9:10 AM pa mag-i-start yung tour. So mamaya pa tayo bababa. Kasi ang alam ko, hindi kayo pwedeng bumaba guys ng walang tour dun sa may Sanctuary of Truth. Talagang required. Pero it doesn't mean na kailangan nyo sumama sa tour ha. Pwede kayong humiwalay. That's fine. Okay guys, pababa na kami dito sa Sanctuary of Truth. Be careful lang guys sa mga steps kasi medyo matatarik yan. Ayan, kasi pababa yan eh. Doon sa may pinaka baba. Yan. So, tayo ay pangalawa sa tour. May nauna na. Yung una is set of Chinese. Pangalawa tayo mga sa English. So, ayan, pababa na tayo ngayon. Papunta na tayo sa Sanctuary of Truth. And sa pagkakaalam ko, kailangan magsuot dito ng helmet. So, I'm not sure kung ganun pa rin kasi nga, ginagawa pa rin tong Sanctuary of Truth or museum na to. So, syempre, para iwas na din aksidente, susuot ang helmet para protektahan yung ulo. So, ayun, let's see. Okay, everyone, good morning. Sawadee-ka, kanina. Sawadee-ka. When you come down here, could Kapong you please kap. receive the helmet, please? Everyone, please receive the helmet. Okay, this way. So, ito ang ating tour guide. Ayan siya, English. And, tingnan nyo naman yung yung helmet, ang luwag. Ayan, so ito ang ating tour guide. Siya mag-explain ng history itong Sanctuary of Truth. So, makinig muna tayo ng saglit and then we can proceed later. As you can see guys, meron pa rin gumagawa ng mga wood. Ayan sila. Tapos ito, nagka-carve pa rin sila ng mga wood. Talagang hindi pa sila tapos buuin itong museum na yan. Ayan diba? Ang dami pa rin mga gumagawa.
Oh guys, ito first time ko lang to nakita. Ngayon ko lang to nakita guys oh. Parang replica ng Sanctuary of Truth pero maliit na version oh. Kasi dati 2 years ago wala pa tong ganito guys eh. Astig. Tingnan nyo kung gaano ka-detailed oh. Dito pa lang ah. What more pa dun sa pinakamalaki, dun sa mismong Sanctuary of Truth. Diba? Nakaka-amaze. And now guys, we are finally here dito sa Sanctuary of Truth. Grabe. Oh my God. Look at this. Grabe, kahit second time ko na nakapunta dito oh, nakaka-amaze pa rin siya. Ang ganda oh, imagine niyo napakalaki niyan sa personal. Grabe, ang astig naman nito. Nakakamangha na may nakabuild ng gantong infrastructure. Tingnan niyo kung gaano ka-detailed yung pagkakagawa, yung pagkaka-curve. Imagine, napaka-galing nilang gumawa, napaka-galing nilang mag-curve. So ayun guys, bibigyan ko lang kayo ng konting idea dito sa Sanctuary of Truth na to. Alam nyo ba na itong Sanctuary of Truth Museum is lahat gawa sa kahoy? So wala siyang pakong nilagay, wala siyang metal na nilagay, pure wood, pure made of wood. And pangalawa guys, itong Sanctuary of Truth is binilt siya noong 1981 or in-start yung pag-build nito mula noong 1981 and until now, hindi pa rin siya tapos. Ganon katagal yung pagko-construct nitong museum na to. And alam nyo ba guys na itong Sanctuary of Truth na to is halo-halong mga religion, merong Buddhism, merong Hinduism, merong Taoism ba yun? Yung parang ancient na religion dito sa Thailand. Halo-halo, kumbaga parang wala siyang religion talaga na specific. Amazing. Okay, so dito na tayo papasok sa loob ng Sanctuary of Truth, dito sa gate na to or dito sa entrance na to. Ayan siya. Ayan. So, ito yung bubungad sa inyo. Okay guys, so siya si Lek Viriabun. Siya yung creator netong Sanctuary of Truth. And sino naman tong nasa kabila? Siya naman si Prapay Viriabun. Siya din yung creator or gumawa netong Sanctuary of Truth. So, silang dalawa yung gumawa netong napakagandang infrastruktura or museum na to. Grabe, amazing. And guys, meron pala akong itatanong sa inyo. Tignan ko kung mahulaan nyo. Okay? So, ito, may ipapakita ko sa inyo guys. Etong mismong specific na area na to, kung makikita nyo to, eto sa likod natin, ayan, eto yung mismong eksaktong place na kung saan dumating si Tokyo sa Money Heist papunta Professor. So sa mga fan dyan ng Money Heist guys, kung makikita nyo, andito si Tokyo paakyat dito na sa temple. Hindi ko alam kung anong season yun, season 2 ba? Hindi ako sure, pero guys, sa lahat ng mga Money Heist fans dyan, for sure, alam nyo yung sinasabi ko. Guys, binigyan ko lang kayo ng idea and now, let's proceed. Pumasok na tayo ngayon sa loob ng Sanctuary of Truth. Okay guys, andito na tayo ngayon sa loob ng Sanctuary of Truth. Grabe. Grabe, nakakamangha pa rin kahit second time ko na pumunta dito. Look at that. Oh my God. Sobrang ganda guys. Alam mo yung kahit makikita mo na sobrang tagal na niya, but still, kung paano siya kinarve, kung paano siya tinayo, kung paano siya binild, amazing. Grabe. So ayun guys, lilibulte natin tong buong paligid nitong Sanctuary of Truth para makita nyo at kung ano nga ba itsura nito, especially sa mga first timer. So tara guys, starting na natin dito. Ayan, so eto kung makikita nyo, eto yung side niya, sa left side, dito tayo mag-i-start ha. Hala, bago to guys. Ay, si Vishnu. Okay. Pero bago to, feeling ko bago tong nilagay na to nung 2 years ago pa akong dumating. Yan, grabe, ang galing o. Tingnan nyo guys dito sa may taas ha. Grabe, tingnan nyo yung napaka-intricate ng details oh. Kung paano binuild, kung paano kinurve to. Oh, tututo ko pa dun sa taas. Wow! Grabe, ayun oh, may elephant to. Ayan oh. Elephant. Diba? Ito pa, nasa ceiling pa. Grabe. Okay, so dito naman, punta naman tayo dito sa left side. Akala mo parang ano siya, no? Palasyo na basta hindi ko ma-describe, pero parang siyang palasyo ng hari ng sinaunang panahon. Ganun yung itsura niya. Tara guys, lumapit tayo doon sa area na to. Grabe, ang ganda. Amazing. Alam mo yon, kahit na ilang beses na ako nakarating dito, but still, nakaka-amaze pa rin tignan. So punta naman tayo dito sa may baba. Wow, look at that. Grabe. Tapos meron kang napakagandang view ng dagat. Amazing. Wow. Grabe.
Ang ganda guys. Alam mo yun, hindi naman, alam mo yun, napaka-genuine kasi ng reaction ko guys. Kasi although second time na natin, pero hindi mo may iwasang ma-amaze dito sa lugar na to kasi nakakamangha talaga. Promise, kung paano siya binild, kung ano yung naging history neto, kikilabutan kayo, magkakaroon ka ng goosebumps na, ganito pala siya ginawa, ganito pala yung history niya, wala pala siyang pako ni isa, wala pala siyang metal. It's a pure of wood, handmade carved wood. Okay, so punta naman tayo dito sa side na to. And kung makikita nyo guys, so ginagawa talaga siya until now. Under construction pa rin siya. And again, sabi ko nga sa inyo, since 1981, binilt siya. And ano na ngayon? So mga 45 years na nakalipas, andito pa rin. 45 years na, ginagawa pa rin. Diba? Yan. So ito maganda rin yung view dito. Paglabas nyo dagat na amazing. Grabe. Nakakatuwa. Alam mo, akala ko guys, yung sa Lao Art Museum is, alam mo yun, para sabi ko, ayun na yung pinakamaganda. Parang, ito rin yung isa sa pinakamagandang museum na nakita ko sa buong buhay ko. Though, hindi pa natin napupuntahan yung iba. Pero, still, as of now, ito yung isa sa mga museum na sobrang ganda. At kahit balik-balikan mo, hindi ka magsasawa. Okay, so proceed naman tayo dito, guys. So, ayan na, iniikot natin. Wala tayong pinapalagpas ng kahit na ano para maipakita ko sa inyo kung ano nga ba yung kasulok-sulukan nito, Sanctuary of Truth. Ito, ang ganda dito mag-video guys. Sino ka dyan? Diba? Naalala ko lang kasi guys, dito kami kumuha ng video, ganyan. So nag-shoot kami dito sa may part na to. Habang naglalakad, pwede nyo rin gawin yan. Habang naglalakad, pwede kayong umakyat. Tapos sa taas yung nag-shoot yan. So tara, proceed na tayo dito. Ito rin, maganda rin to guys. Diba? Amazing. Same goes with this, diba? Na isipin mo naglalakad ka pataas, tapos may nagbibideo sa'yo sa taas, diba? Ito mas maganda dito sa part na to. Tingnan nyo kung paano siya inukit kung paano siya pinagdikit-dikit. Diba? Ayun guys, tingnan nyo tututok ko ng camera. Grabe. Solid ito naman is God of Fire. Tapos, okay. So, 4 elements. Ito naman si God of Water. Ito naman si God of Earth. And then lastly, si God of Wind. Yan. So, 4 na element. Goddess of element. Yan. Diba? Ang daming mga spot na pwede nyong gawa ng content. Gawa nyo ng mga TikTok. Ayan. Go! Diba? Ito, pwede kayo mag-shoot dito. Punta tayo dito. Grabe. Amazing. Alam mo yung nag-goosebumps ako. Ayun, nag-goosebumps pa rin ako. Kasi grabe, ang galing kung paano to ginawa. Kung ano yung naging history, nakakatuwa. Actually, ito sa part na to, ito medyo maganda-ganda kasi ito, nasa may beach talaga siya. Yung likod niya is beach, di ba? Look at that. Grabe Isipin mo, nasa tabi ka ng dagat, tapos ito yung temple. Tingnan niyo yung ceiling guys Tingnan nyo kung gaano ka-detailed kung paano nila ginawa. Hindi yan basta-basta. Tingnan nyo, may talagang design talaga siya na naka-indicate. Hindi siya basta-basta na parang bara-bara lang. Hindi siya parang kung ano-ano lang yung nilalagay. Hindi. Galing. Okay, so ngayon, dito na tayo sa last part ng Sanctuary of Truth. And dito naman sa side na to, tingnan natin kung ano yung makikita natin. Amazing. Tingnan mo nga si ate Tingnan mo, para siyang anong tawag doon? Yung parang nagbabarnis. Tama ba yung term? Nagbabarnis ng kahoy para kumintab. So yan si ate. And alam nyo ba guys, yung karamihan dito is mga Filipino. Yung mga nagtatrabaho dito sa Sanctuary of Truth is mga Pilipino. Diba? Nakaka-proud kayo. Lahat ng mga OFW na nagtatrabaho dito sa Pattaya, shout out lahat sa inyo. Magiting kayo, mabuhay kayo. Okay guys, so this is the last part ng Sanctuary of Truth dito sa part na to. And grabe. Ako naalala ko guys dito, nag-shoot din ako. Nag-shoot din kami dito sa part na to. Parang rumampa-rampa kami dito. Kasi napakaganda. Isipin mo, andun ka sa dulo tapos lalakad ka ng paunti-unti. Diba? Perfect. At saka ang galing lang kasi si Lek, yung creator tsaka yung isa, hindi ko alam kung paano niya na-build ito or kung paano siya nagkaroon ng idea kung paano niya binilt itong temple na to. Diba? Like parang paano niya na-construct sa utak niya na okay, ganto, ganyan. Diba? Ang galing. So ayan guys, medyo may mga nagpipicture kasi kaya dito lang tayo sa gilid. At syempre, diba makakaistorbo tayo sa iba. Pero ayan, papakita ko lang sa inyo na mabilis kung ano yung meron dito. Ayan. So hindi muna tayo doon dadaan sa may gitna kasi may mga nagpipicture. Ayan. Imagine kung paano sila binilt using their own hands.
Grabe to. Until now, nag-goosebumps pa rin ako. Kaya kayo guys, kung pupunta kayo dito sa Thailand, specifically sa Pattaya, wag na wag nyo itong papalampasin, itong Sanctuary of Truth. Kasi isa to sa mga parang tourist spot dito sa Pattaya. Parang ito yung mga highlight, isa sa mga highlight dito sa Pattaya. Kaya don't miss out, okay? Yun guys, naku-curious ako dito sa may harapan. Sige nga, puntahan nga natin tong gitna. Kasi napuntahan na natin yung bawat sulok ng Sanctuary of Truth. How about naman, puntahan natin tong nasa gitna. Kasi parang last time hindi ko rin to in-explore masyado. Kaya tara guys, sabay-sabay tayong puntahan at tignan kung ano nga ba yung meron sa gitna, okay? Okay guys, so dito, bawal yung sapatos, so kailangan nating hubarin. Ay, kailangan ata mag-pray. Ah, Buddha siya. Sige, dun tayo guys sa may kabila. Kasi may nagpe-pray eh. Ayan. So, kailangan nating alisin guys yung yung sapatos natin. Dito na lang tayo sa part na to sa likod. Tignan natin kung ano yung makikita dito. Alisin lang natin yung sapatos kasi bawal daw ng shoes. Ayan. Umakyat tayo dito kasi wala masyado umaakyat eh. Oh, ano to guys? Ano yan? Para siyang mga bato. Diba? Para siyang mga bato guys. Hindi ko lang sure. Si Buddha. Ayan si Buddha. Ayan siya si Buddha. Pero hindi ko alam kung ano yung meron to. Hindi ko maintindihan. Naka-Thai language. So, ito lang naman yung makikita dito sa may center ng Sanctuary of Truth. Okay? So, ayan. Baba na tayo. So, ngayon guys, since nalibot na natin tong loob, nakikurious ako kung ano nga bang itsura neto sa labas. Medyo mainit pero dahil gusto ko rin ipakita sa inyo kung ano yung itsura ng nasa labas, ipapakita ko sa inyo. Ikutin lang natin kung ano nga ba itsura ng buong Sanctuary of Truth. Okay? So, ayan. Nakita na natin guys yung itsura ng loob ng Sanctuary of Truth. So yun guys, palabas na tayo ng Sanctuary of Truth kasi iikutin natin kahit sobrang init at tirik ang araw para sa inyo, para maipakita ko sa inyo paano nga bang itsura nito sa labas. Ayan, so simulan natin dito guys. Okay, so ito yung nasa labas niyan. Kapag nakaharap kayo right side, ano daw basta basta nasa may ibang side. Ayan, so ito yung makikita nyo dito sa likod na lang, sa likod ng Sanctuary of Truth. Ayan, so ikutin natin dito. Tapos ito yung dagat. Alam ko Thai Sea yan eh. Yan. Ang ganda no? Oh, look at that. Is kapag gusto nyo rin ditong pumunta, I highly suggest na mag-book na kayo sa Klook para hindi na kayo kailangan pumila dun sa entrance na pinasukan natin kanina. Kasi para iwas hassle na din, 'di ba? At the same time hindi na kayo pag mahaba yung pila at ang daming tao, hindi na kayo mahassle. At least meron ng separate na online booking area. Papakita nyo na lang yung voucher nyo sa Klook and then that's it. Yun na. So ayan guys, nasa likod natin. Ayan na, iniikot natin Hindi ko kayo dinadaya. Talagang kahit masunog tayo, well, sunog naman talaga tayo. Pero guys, ayun pala, dahil mainit dito, don't forget to use a sunscreen. Yung sa akin, SPF 60, sunscreen, baka naman. So ayan. And then kasi natuto na rin kasi ako guys, sa mga previous travel ko, alam niyo yung parang nakikita ko, anong tawag dito? Parang pag uwi ko sa Pilipinas, ang itim na mukha ko. So ayun, nag-sunscreen na ako sa katawan, sa mukha, sino ka dyan? Sige, mabilad tayo sa araw. Okay, so tama na ang chika. Ito naman yung nasa side. Meron palang elevator. Ayun guys. Ngayon ko lang nalaman to Ayun may elevator sila. Nice. Lift. Okay. Sa mga senior, sa mga PWD. Okay. Hindi yung pala guys, may nakita ko dito. Ayun three-headed dragon. Three-headed elephant. Tapos ayun ako makikita nyo. Yung mga tao ayun Ayan. Malapit na tayo guys Malapit na natin malibot itong buong Sanctuary of Truth. Ayan. Konti na lang. Hindi ako nagsisisi na binalikan natin tong tourist attraction na to. Kahit na napuntahan ko na. So, hindi ko pa rin naman siya nabablog. So, ngayon ko pa lang siya na-vlog ng detailed. Ayan, talagang inikot natin Ayan tirik na tirik ang araw guys. Para sa inyo, para at least ma-tour ko na rin kayo sa mga nanonood sa bahay, sa mga hindi pa makapunta ng Thailand. Ayan, pwede nyo gawin ito. DIY. Hindi ako nagtutour. Minsan lang. Pagkaya naman, tsaka kapag alam ko naman yung daanan or gagawin, DIY. Mas matipid yun guys, tsaka mas hawak nyo yung oras nyo. Hindi nyo kailangan magmadali. So, I think eto na yung kanina sa harapan. So dito tayo nang galing, 'di ba? Yan sa part na yan. Ayan walang daya. Inikot natin ng buo. Etong Sanctuary of Truth.
So nandito na tayo ngayon sa kung saan tayo nagsimula, dito sa unahan. Dito tayo nag-take ng mga videos, ayan. So dito yung nag-explain yung mga tour guide. Basta kapag pupunta kayo dito guys, kung gusto nyo malaman yung history, pwede kayo makinig sa guide, sa tour guide. 45 minutes yon. Pero kung kayo, like katulad ko, second time na, hindi na ako nakinig sa tour guide. Nagsarili na ako. Ako na yung naunang mag-explore kasi hindi ko naman kailangan ng tour guide kasi alam ko na yung history niya. So, ayan, kapag hindi nyo pa alam, first time nyo, pwede naman. Kasi after ng 45 minutes, hayaan na kayong maglibot-libot until 6 p.m. So, yun. Hello po, Pinoy po. Hello, ano po pangalan nyo? Junie. Judy. Na-meet ko po si Scott tsaka si Christine. Number 1, if you want to use umbrella. Diba? May Pilipino pa. Sabi sa inyo maraming mga Pilipino nagtatrabaho dito. Diba? May na-meet pa tayo. Judy. Shoutout sa'yo, Judy. Ayan. So, siya yung tour guide. Mabuhay ang mga Pilipino. Mabuhay kayong lahat. So, siya si Judy. Ang galing. Ang dami mga Pilipino, natutuwa ako. Ang saya-saya makakita ng mga Pilipino nagtatrabaho dito. Punta lang tayo dito and maya-maya, siguro alis na rin tayo kasi may susunod pa tayong pupuntahan. And doon na rin tayo magla-lunch. Doon sa may 7-Eleven Pattaya. So ayun guys, tapos na tayo dito sa Sanctuary of Truth. Proceed na tayo sa next destination. Let's go! Okay guys, andito na tayo sa pangalawang stop natin, which is ang one of the largest 7-Eleven dito sa buong mundo. Andito lang yan sa mismong center ng Pattaya. And eto siya guys, which is ang 7-Eleven Pattaya. Look at that, kung gaano kalaki etong 7-Eleven na to. And may boat pa sa taas. So etong 7-Eleven Pattaya, ito daw yung isa sa mga pinakamalaking 7-Eleven sa buong mundo. So ano pang hinihintay natin at katarika ng araw, pasukin na natin to kung gaano nga ba siya kalaki. Let's go! Okay, so tara guys, pasukin na natin tong loob ng 7-Eleven and let's see kung gaano nga ba siya kalaki. Wow! Ang daming mga options dito guys, oh. Ito may mga pastries dito, oh. May mga vegetables. Ayan, oh. Okay, so simulan natin dito sa may pastries guys. Ayan, napakaraming mga tinapay. Meron din dito mga prutas. Tapos pwede rin kayo ditong umorder ng mga pagkain. Like ganyan, mga omelette rice. Ayan, so pwede kayong pumili. I-post nyo na lang kung magkano yung prices. Yan sa dulo. Meron ding pizza. And then meron ding mga cakes. Ayan o, meron ding mga cakes. Meron ding mga ice cream. Tinapay ulit. So post nyo na lang guys yung mga price ha, para may idea kayo kung magkano. Meron din dito mga sausage na tinapay. Andito naman yung mga parang mga beauty products, ganyan. Mga sabon, mga lotions, mga hygienic stuff, na mga shampoo. Meron dito mga upuan. Punta naman tayo dito sa side na to. Ito yung counter nila. Ito naman yung mga prutas, yung mga rice meal. Tapos ito yung mga, ito na yung mga prutas guys, kung gusto nyo. 'Di ba? Talagang naka-refrigerator siya. Ito naman yung mga sandwiches. Ito yung sikat na sandwich sa Thailand guys. Itong ham cheese sandwich. Tapos ito mga hotdog. Tapos mga noodles. Ayan, ito rin. And then ito mga Yakult nila, mga probiotics, mga drinks. Andito. Meron pa dun sa may dulo. Pero ito muna. Unahin natin ito mga rice meals, mga pasta. So ito may mga Slurpee, may mga golf course. Hindi yan mawawalan sa 7-Eleven. Meron ditong ice. Meron ditong mga coffee. So ito naman yung nasa beverages and drinks natin. Ayan. And then dito mga chips. Pwede kayong bumili dyan ng mga chips. So, ang daming mga variety. Ito mga seaweed. Ala, parang gusto ko ng seaweed guys. Ayan, mga seaweed, mga peanuts. Tapos ito, anong tawag dito? Yung parang pusit. Yan. So, pusit. Yan. So, dito rin yung mga gadgets kapag nawalan kayo ng mga charger, battery, adapter. Ang laki guys. Yan. So, bali, ayan yung buong itsura dito sa first floor netong 7-Eleven. And somehow, medyo malawak siya kung totoosin And I would say, this may be one of the largest talaga na 7-Eleven dito sa Pattaya or sa buong mundo na rin. Kasi ayun kung makikita nyo, ganyan siya kalaki. Diba? So ngayon guys, pumunta naman tayo dun sa may second floor and tingnan natin kung ano yung itsura at kung ano yung pwede natin gawin dun sa may taas. Ayan So ito second floor niya guys, then aakyat tayo dun. Yan, wow! Grabe, ang shala naman dito sa second floor guys. Okay, may restroom dito guys. Nakikita ko na.
Nice. Ito yung restroom nila. And then ito yung parang mga cleaning side. Tapos ito yung mga pwede nyo upuan, ganyan. Diba? Grabe ang lawak oh. Tignan nyo kung gaano kalawak. And then ito yung sa baba niya. Diba? And then, bukod pa dito, may nakita akong robot na gumagalaw. Eto siya guys, oh. Ay, napapakita ko sa inyo, ah. Ayun, oh. May robot guys, oh, na nakahango. Ang kulit. Para saan kaya siya? Ayun, oh, gumagalaw, oh. Nakikita nyo ba? Ayun na, gumagalaw na guys. Hala, ang galing. Hala, yun ang kumakaway, oh. So, I would say, isa nga to sa pinakamalaking 7-Eleven na nakita ko dito sa may Thailand. And dito lang siya located sa center ng Pattaya. And don't worry guys, ilalagay ko na lang yung link sa baba ng address nito para madali nyong puntahan. Medyo confusing siya inabit yung address niya kasi nung search ko sa Grab, iba yung address. Nung search ko sa Google, iba rin yung address. Pero don't worry guys, ilalagay ko na lang yung exact address kapag kabinok nyo siya sa Grab, okay? So, yun lang naman. Ayan yung itsura ng 7-Eleven dito sa Pattaya. And lastly, napuntahan na rin natin siya. So, ayun guys, sinaglit lang naman natin dito kung ano yung itsura dito ng 7-Eleven dito sa may Pattaya. And sinasabi nilang one of the largest or world's largest 7-Eleven in the world. Pero feeling ko may mas malaki pang 7-Eleven. Pero sige, let's say sinasabi natin na kiniklaim nila na pinakamalaki itong 7-Eleven sa buong mundo. Then, yeah, let's give it to them kung talagang malaki to 7-Eleven. So, ayun guys, tapos na tayo mag-review dito sa 7-Eleven sa may Pattaya. And proceed na tayo sa next destination. Let's go! Okay guys, andito na tayo ngayon sa ating last stop for today sa ating Pattaya tour, which is ang Nong Noch Tropical Garden. So ayun guys, bumili na ako ng ticket sa Klook pero yung entrance ticket lang. Pero kung gusto nyong sumakay sa bus and then kung gusto nyong manood ng elephant show, separate pa siya. Pero you can also always book a ticket sa Klook para isahan na lang, hindi na kayo mag-walk-in. Pero sa case ko, entrance ticket lang tapos nag-avail na lang ako or nag-additional na lang ako ng bus at the same time ng elephant show. So ipapakita ko lahat ng sa inyo yun. And then mag-proceed na tayo dito kasi napakalawak na garden na to. And dito yung entrance. And by the way pala guys, dito din yung bilihan ng ticket ng walk-in kung hindi pa yung nakakabili. So ito yung lugar niya. Papakita ko lang sa inyo na mabilis. Yan. So tara guys, medyo malawak-lawak na to. Simulan na natin ang adventure dito sa Nong Noch Garden. Let's go! Oh, I need to scan? This one. Oh, kapong kap. Okay guys, andito na tayo ngayon sa loob ng Nong Noch Tropical Garden. And ito yung itsura niya guys. So dito muna tayo maglilibot-libot kasi meron ditong parang cactus forest. Hindi, basta meron siyang mga cactus guys. So puntahan natin yan. Pero ito, pwede kayo dito mag-picture-picture. Yan, para talagang andito na kayo sa Nong Noch Tropical Garden. And then, yan, dito naman tayo magpo-proceed sa mga cactus na mga walang dilig. So di ba guys, hindi naman yung dinidiligan. So ayun, nag-guess nyo naman yung ating joke. Pero ayun guys, let's see, pasukin na natin itong cactus area. I guess ito lang yung parang isa sa mga glimpse ng Nong Noch Garden kasi napakalawak nito. But let's see, mag-proceed tayo and then tingnan natin kung ano yung mga pwede natin makita dito like this. Grabe, ang tataas ng mga cactus. So, ito pa, talagang legit siya, no guys. Grabe yung mga spike ko. Imagine, no, ano ka dyan, madikit ka dyan. So, proceed tayo dito. Papakita ko sa inyo yung mga pwede nyo makita dito sa may unahan ng Nong Noch Garden. Kasi malawak to guys eh. Nag-avail tayo ng bus, so ibig sabihin malawak tong area na to. Yan, so ito guys, ito na siya. I love Nong Noch Pattaya. And puno siya ng mga cactus. Ayan o, makikita nyo, don't climb or run in this area. Nong Noch Pattaya will not be responsible for any injuries or personal damage. Nakakatuwa kapag hili kayo sa mga cactus guys. Bagay na bagay sa inyo to. And then kung makikita nyo sa taas, may mga electric pa no. Lawak. So this is just only a glimpse of Nong Noch Garden and I guess kailangan na natin mag-proceed sa iba kasi napakalawak nito. Kukulangin ng isang araw siguro dito para malibot nyo. So ayun guys, tapos na tayo dito. Pinakita ko lang sa inyo kung ano yung makikita nyo dito sa may cactus area. So proceed na tayo sa next destination. Okay guys, andito na tayo ngayon sa mga elepante na kung saan pwede kayo magpa-feed ng mga elepante. So ito guys, dito sa may side, makikita nyo meron ditong banana for elephant which is worth 50 baht. And then dito nyo papakainin yung mga elepante. Ayan, yung mga yan, mga elepante. So pwede kayong magpakain ng mga elephants dyan. Ito itong curious ako merong horn no.
Ano ba to? Ibig sabihin ba matanda na? Ayan guys, so may ano siya, may horn. Ano, hindi siya horn eh. Basta may ano, may sungay ba yan? But anyway, ayan yung mga elepante guys. Pwede kayo magpakain ng mga saging sa kanila. And then 50 baht lang. Parang 50 baht kasama na yung parang isang buong ano eh. Yung buong saging ba yan? Yung ganun. So dito sa side na to, right side lang, mula dun sa cactus. Pagkalagpas nyo sa may cactus sa may right side, eto na yung mga elephant. Elephant feeding yan. Hello, good afternoon. So yun guys, nag-i-start na kami ngayon sakay ng shuttle bus para ma-tour itong Nong Noch Garden kasi napakalawak nito. And hindi possible naman na pwede nyong lakarin. Pero imagine sa gantong init, heat stroke talaga ang abot nyo. Kaya much better guys, 200 baht lang naman itong shuttle bus. Included na yung buong area na lilibutin nyo for around 45 minutes. And I guess it's kind of worth it na rin kahit papaano. So yeah, I highly suggest na mag-avail din kayo ng shuttle bus pag pupunta kayo ng Nong Noch Garden. Okay guys, andito na tayo ngayon sa French Garden na kung saan isa to sa mga sikat na lugar dito sa Nong Noch Garden. And ito siya guys, para siyang type of maze. Ayan kung makikita nyo. And at the same time, mga dinosaurs. Ayan, look at this. Grabe ang ganda no? Pero kailangan nyo guys sumakay ng shuttle bus para mapuntahan to kasi medyo malayo siya dun sa entrance ng Nong Noch. Pero ayan, French Garden. So ngayon guys, ang gagawin natin is pupunta tayo dun sa may side para mapicturean natin tong buong area ng maze na to or French Garden na to, pati itong mga dinosaur. So tara guys, let's go. Doon na tayo. Grabe, ayan guys, tumatagiktik ang ating pawis kasi sobrang init dito ngayon. As in. Pero wala eh, kailangan natin tiisin para sa shot na to. Ayan o, di ba? At para na rin mapakita ko sa inyo, para pagpunta kayo dito, ito pala yung French Garden. Yon, ito siya guys ha. Tandaan nyo, pag pumunta kayo ng Nong Noch, hanapin nyo yung French Garden and dito kayo pumunta. Isa to sa mga highlight ng Nong Noch Garden, okay? Okay guys, andito na tayo ngayon sa taas ng French Garden, which is ito yung pinakasikat na spot kapag pumunta kayo dito sa Nong Noch Garden. And ito siya guys, ito yung clear view ng nasa itaas. And take note lang guys ha, medyo marami kayong aakyatin. Ayan kung makikita nyo dito sa side na to, bago kayo makarating dito sa pinakataas. Yan, so pag nandito na kayo, ito yung makikita nyong view. Diba? Look at that. Ang ganda, 'di ba? And then sa dulo naman, ito yung mga dinosaur. And then ito, yeah, para siyang maze garden. And then yung pala guys, may mga stopover yan na dun sa mga shuttle bus. So sabihin niyo lang dun sa driver na gusto niyo bumaba dito sa may French Garden kasi kailangan niyo mag-hop in, hop off ng bus. Hindi kasi pwedeng yung isang bus erekta dito. Ang gagawin nila is pagkababa niyo dun sa isang destination, kailangan niyo sumakay ulit ng panibagong bus para papunta dito sa may French Garden. Parang ganon. Parang meron siyang specific na lugar kung saan lang kayo bababa. Ganon. So, hindi siya parang pag nirequest nyo, doon na kayo bababa ng driver. No. Hindi ganon yung mangyayari dito. So, kapag nandito kayo sa Nong Noch Garden, i-ask nyo yung driver kung etong bus ba to is papunta na sa French Garden or hindi. So, ayun guys, pinakita ko lang naman sa inyo kung ano ang itsura dito sa taas ng French Garden and kailangan na natin mag-proceed sa Elephant Show kasi anong oras na? 3:33 na, ang show is 3:30. So, ayun guys, update ko na lang ulit kayo kapag nasa Elephant Show na tayo. Let's go! Okay na. Okay guys, andito na kami sa loob ng Elephant Show and eto na siya. Ayan guys, andito na yung mga elephants. So pupwesto na kami dito sa may somewhere para mamimit natin sila. Oh my goodness. Oh my god, sige hawakan natin. Oh, laki, laki. Hala, cute. Maghanap na ako ng pwesto dito guys, kung saan kami uupo. 这里就好啦，不要害怕了。怕什么啦？哦，
Okay, andito na kami ngayon guys sa may Nong-Noch Pattaya Elephant Theater. And kung makikita nyo, ayan, ang dami ng mga nakalagay na elepante dito sa mismong area na to. And anytime guys is magpe-perform na sila, and mamaya panoorin natin yung performance ng mga elephant. Ayan guys, nag-i-start na sila mag-perform. Oh my God, ang cute! So ayun guys, dito na nagtatapos ang ating video dito sa day 1 ng ating tour dito sa may Pattaya. And nakita nyo naman, napaka-cute na mga elephants and very well trained talaga sila. Pero sa kabilang banda, medyo naaawa ako kasi kung nakikita nyo, medyo parang pinapalo sila. And then, ewan ko, medyo iniisip ko kasi the way sila na train, the way din sila, or ganun din sila siguro na torture. Kasi para mapasunod mo sila, di ba? Kailangan mo ng medyo lagyan ng dahas. So paano sila mapapasunod, di ba? So at the same time naaawa ko, but yeah, masaya kasi nga nakakapagbigay ng entertainment. Pero ayun guys, dito na natin tatapusin yung ating first day dito sa Pattaya. And marami pa tayong gagawing activities for tomorrow. So abangan nyo yun guys. Maraming salamat sa pagsuporta. So ayun lang. Bye! Peace!